Mayroong isang lalaki, may tapang at titig. Taglay ang kakaibang abilidad, sa mga espiritu'y di sumusuko. Siya ang siyamantopay sa dilim ng gabi, naglalakbay sa landas ng kababalaghan. Lihim ng kaluway, kanyang tinutuklasan, walang tigil, walang humpay. Layunin niya'y linisin ang mga landas ng kadiliman, habulin ang mga kaluluwa sa panganib ay hindi magkatubiling, sumabak sa pagkalugad ng kabilang buhay sa tuktok ng kadiliman. Pagbibigay linaw sa mga kaluluwa, kapayapaan at katahimikan ang kanyang hangad, tapang na puno ng pagmamahal. Ngayon na lang ulit ako nakabalik dito sa abandoned village na to. So, Sabang Tope, unahin natin to. Yes. Ito yung ito yung talagang spot na talagang sobrang dilim at ito talaga yung stretch nitong abandoned village na mas nakakatakot. Ito yung katabi ng yung daanan, ayun oh. Yes, ayun yung highway. Tsaka sinasabi nga nila na ito daw lugar na to before tapunan daw ng mga sinasalvage. Yes. So yun, isa sa mga patutunayan natin kung totoo ba talagang merong nagpaparamdam o meron ba talaga nagpapakita. Alright, so let's go. So pero wala pa naman ako nararamdaman dito sa lugar na to. Hindi naman to natirahan Bakit sinasabi nila na haunted daw? Well, siguro yung kwento-kwento na nagsimula nga rito na meron daw nagbigti na buntis dahil niloko. Saan banda yan? Wala doon yun sa likod, malapit sa may Balite. Pero hindi itong mga to hindi Hindi natiran talaga. Pero possible if meron man dito elemental siguro. May mga bahay-bahay kasi may mga nakatira na. Katira gusto namin dito sa mga walang. Subukan natin puntahan yung ibang part dito sa abandoned village kasi Baka may ahas. niwasan namin yung mag-ingay yung mga aso. Dati dito nakakababa pa rito sa baba eh. Kaya lang matalahib na eh. Nakakababa pa dati rito eh. Ngayon hindi na. Yan yung daan Paano yun doon sa tulay sa ilalim? So pupuntahan namin yung Balite. Hoping wala nang aso rito. So naglalakad-lakad muna kami, hoping makakita ako ng good spot lalo na doon sa Balite. Doon tayo magsiset ng death bell tsaka ng REMFAD. Doon din natin susubukan makipag-usap sa kanila. Feeling ko aso. Gumagalaw yung mga damo-damo. Pero wala eh, parang tumahimik yung wala akong maramdaman. Kasi may mga nakatira naman talaga. Oo. So hintayin namin sila, I am referee. Alam mo yung bahay na Balete? Nandun yun sa likod eh. Ibig sabihin, hindi naman pala talaga siya, Hindi siya totally abandoned. Oo, kaya kung may maririnig ka, may possibilities ba na dinramahan lang nila? Posible. Halos matataas na yung mga damo. Yung huling punta ko rito, dito pwede mong daanan to. Wala kang maano rito na damo. Ngayon, ang tataas na. Sobrang masukal na itong lugar na to. Hindi katulad dati. Tsaka halos ito, bahay na bahay ito yun. Oo. Maayos pa to dati ngayon. Madamo na talaga. Matataas na yung mga damo.
Ito nga dati wala yung bakod na yun. Hindi siya totoong abandon itong lugar na to. Kasi mostly yung ibang parte ng village na to may mga nakatira na at napakaraming aso. Nakakahiya doon sa mga nakatira na istorbo namin. Yan ang isang bagay na ayaw natin gawin siya man to. Diba? Ayaw natin baka bulahaw ng mga taong residente sa ginagawa natin. Oo, pwede tayo mareklamo eh. Yes. Hindi naman talaga siya abandon talaga. Yung hindi siya totally abandoned. Na-document naman lahat eh. Sorry sa baka mamaya magalit kayo Pero sinasabi lang talaga namin totoo, hindi talaga siya totally abandoned. Ako na rin ang magsasabi, wala akong maramdaman yun. Shaman Tope din, wala rin masyadong. I was about to ask you, Shaman Tope, kung ano ba yung nafe-feel mo, meron bang certain focus. Pero kanina, nung pabalik tayo, galing tayo dito, hindi ko alam, I'm not sure kung si Pong nabalik ba meron daw siyang nakitang parang shadow na nakatayo dito. Isa dyan sa mga dito. Pero let's see kung ano ba talaga, baka matrigger sila. Siyempre hindi natin pwedeng sabihin na ayoko tapos yung salita ko na wala akong nakikita. Baka kasi medyo na-disturb tayo. Pero if meron man, elemental siguro. Oo. Hindi kasi mawawala talaga yun. Talagang hindi siya yung dito talaga siya. Andito sila. Kaya lang na medyo disturbing na talaga yung sa dami ng aso. Dahil nagulat ako kasi nung unang punta ko rito, mga year 2001 o 2002, yung gitna lang ang merong bahay. Siguro 6 na bahay lang ang inabutan namin dito. Then the rest talaga, abandoned. Kaya doon sa may Balite, napaka, kumbaga talaga masabi kong creepy. Kasi meron kami experience doon, habang nag-i-intro kami, sa likod ng camera, doon duman yung white lady. Anong post niya? Electricity ba dito? Ito, yung wiring yun. Yung wiring. Ako nga rin yun. Pero lakas ang salat ng ulat niya. Hindi, parang ganyan nila yan. Same lang. Tumatatlo. dito pa yun. Ito ang experiment ko kung ito ay for me kung ito ay multo, dapat hindi matagal to eh. Tama. Yeah. Pero kung ito ay consistent na ganyan, hindi siya nawawala dito sa spot na to. May natural source ng EMF dito, kasi matagal ko na sinasabi. May wiring. Tagal niya, hindi siya nawawala eh. Iwan ko dito. Parang talaga tayo rin. Ayan, abot niya. Sama natin si Bungo TV. Pasukin namin yung isang bahay dito. Analyze tayo ng isang bahay. Feeling naman talaga na nakakatakot. Oo, kasi feeling ko ang nagpapatakot dito yung istorya eh. Kasi kung sinasabi mo nakakatakot to, dapat hindi titirhan to ng mga tao. Katulad na ito, kung ito lang mag-isa dito, tapos ganyan lang yung ilaw, wala akong kausap ngayon, nakakatakot to. Kung ano nung Pwede mong isipin. Oo. Imagination. Oo. Tatakotin mo yung sarili mo. Ang unang theory ko, di ba, may kalabog ng kalabog sa mga bubong, no? Oo. Feeling ko, hindi paranormal yun. Since alam siguro may nagbablog dito nung time na yun, baka sinasadya. Kasi ang daming tao dito eh. Anong oras kaya sila nagbablog? Kung sila nagbablog na medyo maaga-aga, mga 11. Tapos ang tsuri ko pa rito, kasi nga di ba may mga puno, may possible na nachechempo, may mga nauhulog. Nakikita ko din yun. May nauhulog na bunga. So dito sa bahay na to, pinasok namin ni Sir Bungo TV, wala akong maramdaman dito. So, nag-set si Sir Bungo ng 5 EMF. Gawin natin. Tapos naglagay ako dito sa loob ng kwarto, yung death bell. Tingnan natin ang reading. Ayun yung death bell. Nandito naman po ako para hindi makipag-away. I mean, ako yung magiging kulay nyo para malaman na kayo hindi exist dito sa mundo namin. Wala na po sa sarasyaman dito sa kanila. Diba? So, yan. Okay. Pwede po ba kayo mag-move dito? Dito sa pangalawa. So iniwan ko muna si Sir Bungo sa isang bahay. Kasi hindi natin alam, baka mamaya ako yung nagiging sagabal. Susubukan ko naman puntahan yung ibang bahay dito.
Wala akong nararamdaman ngayon. Ang sasabihin nila, parang iba yung mga ganito. Parang iba yung mga ano. Yung figure yun, pag walang nangyayari, katulad nito, no? May mga spike, may mga gumagalaw. Ako ito bilhin. Not necessary. Pero I do bilhin. May gumagalaw. Pasukin ko isang bahay. Parang nag-ano tayo, dala tayo ng ano eh. EMF, ano? Okay. Ikasama ba ako dito ngayon? So kasi dito guys, bukod dun sa bahay dito sa harapan, meron pa rito sa loob. So dito ako nakarinig kanina ng may nagsalita. Pero parang hirap bumaba. May ahas. Sana walang ahas. Napakasukal niya na. Bumabagsak siya. So kasama natin yung si Bungo TV, mag-iimbestiga tayo rito sa loob. Huwag pa rin natin i-assume na paranormal siya. So nag-set ako ng EMF. Oh, constant yung Oo nga, no? dito. Oh, this is a nice spot, ha? May sumagot dito eh. Kung meron kaming kasama rito, pwede ba kayo magparamdam? Oh, sige. Tabi-tabi po. Hindi po kami nandito para istorbohin kayo. Pero ang tanong na kuryente din eh. Elemental. Di ba Uminit eh. Di ba pugat nila to? Hindi po kami nandito para istorbohin kayo or guluhin kayo. Nandito lang po kami para mag-imbestiga. Kaya kami magiging proof na nag-i-exist kayo sa ano. Pwede ba kayong magparamdam? Siyempre ito, pwede mo nang Ayan, sabihin. tumunog siya ngayon. Saan nakaharap yan? Pero validate natin, ha? Baka hinangin yung sanga or ano? Kasama ba kami ngayon dito? Uy, very good! Thank you. Please regulate natin. So dito sa pagkakataon na to, kasama ko si I Am Reverie, tsaka si Bungo TV, tsaka si Miss Apple. Nandito kami sa loob, part din ng bahay, pero likod siya. So nagkakaroon ng mga abnormalities yung EMF namin dito. So sabay-sabay sila Ito ko yung nakailaw. microphone ko, hindi ko alam yung bakit. Pero susubukan pa rin natin mag-imbestiga dito sa lugar na. Tanong ako na kung may kasama ba ako rito. Dito sa part na to, may sumagot. Tagal namatay nun, ah. Pwede mo? Oo. Ow, bakit? Nagpagkamulit sa akin, sakit. Kala ko ahas. Yun na. Ahas na. Ahas! Nahulog? Ahas yan na yun. Kung ahas po nga, don't Baby, want ahas na. na. Bulate. Tara na, Hindi ayoko. ate, ahas yan. Ahas, ayoko na pang. Bulate. Siya. Ahas yan. Bulate nga. Yawa ahas. Hindi nga. Dasal na ito, delikado. Delikado na dito, delikado na dito. So nagkaroon kami ng ano kasi medyo si I Am Reverie may kumagat sa batok niya, tapos meron kami nakitang maliit na ahas. Kasi hanggat maaari yung kaligtasan namin ang iniisip namin. Umalis na kami doon sa ano. Tumunog siya ulit. Sa ting Hindi kaya calibration to. Pero tumunog na siya, natapos na yung music. Natapos na yung music siya, magtutupit. Pangalawa yan. Constant yung reading. pwedeng isa pa. Buffet. Oh, Ano yeah. naman? Sa reverse, ito yung reverse sa wala. Yeah, hold na. Hold. Okay. So yung 100 na, yun yung sweep rate mo. Meron akong gustong subukan. Pwede mo bang sabihin ang pangalang Tope? Uy, narinig mo? Narinig mo sa ating Tope? Katunog, parang Tope, parang Tope. Sige. Gusto ko ulitin mo kung sinabi mo talaga. Sabihin mo Tope. So yung bang sabihin yung pangalang Tope? Tope. Malinaw. Sige. Ayo. Sabihin mo, bungo.
Oo. Bungo. Okay, bungo. So, sinusubukan ni Ayan ni Reverend kausapin yung nade-detect namin kayo. Daming words na pumapasok, ano? May mga Re-review natin to. Huling tanong, sumagot na rin. kung hindi ka man elemento, puro babaeng boses ang narinig namin, pwede bang malaman kung ilang taon ka na? Putang ina na. Ganun ba sa labas? I mean, patuloy mo yung mga gamit na nasa harapan mo. Ganun sa labas? Salamat sa'yo. Oo. Ako yung tatay. Ano yung tsura? Babae. Bawat galaw, bawat ritual, daigdigay kanyang pinapasok. Nagtataglay ng kakaibang lakas sa harap ng mga espiritu'y hindi nagugula sa paglalakbay sa pagtao.